Hello, 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 hello. Good afternoon and good morning. Sana sulok tayo ng daigdigan. So, ang i-discuss ko ngayon, samut-sari na mga simple lang na pag-uusapan natin. Mayroon kasi lumalabas ngayon na shock info, matinding information ito na hindi katanggap-tanggap sa publiko, na kung saan very clear ito na at nakikita talaga na para bang ang tingin niya ngayon sa mga Pilipino ay kaya nilang paikutin ang taong bayan, o kaya matawag natin na pagtatarantado sa atin. Matindi itong balita na isasabi ko sa inyo, no? Pero ito ay mga information lang ito na pwedeng maging totoo o pwedeng hindi mangyari. Pero paano kung mangyari? Ano ang solusyon ng taong bayan? Kasi ang taong bayan ngayon, karamihan na Pilipino ay kulang sa prinsipyo or walang pakis. Bahala ng bukas. Bahala na yung mga apo natin ang magsasakripisyo. Basta sa ngayon, hindi tayo magsasakripisyo. Ganon ang kaisipan ng bawat ng karamihang Pilipino. So kung ganon lahat ang karamihan ng Pilipino, kawawa ang ating mga apo. Ang apo natin ang magsasacrifice sa kaduwagan natin na Pilipino ngayon. Pero may panahon pa tayo no? May panahon pa tayo na bumawi sa ating mga apo. May pagkakataon pa tayo. Kasi itong nangyayari sa atin, sa aking palagay, hindi ang anak natin ang magsasakripisyo dito. Ang ating mga apo. Kaya, hirap talaga. Balikan natin sa edad ko ngayon at sa edad na mas bata sa akin at mas maedad sa akin. O kung sabihin natin, ako ang nasa gitna. I'm 65 years old now. So therefore, yung 65 pataas, kuhang-kuha niya yung sinasabi ko ngayon. But yung 65 below, maraming hindi nila naabutan yung sinasabi ko. Ano? Kung hindi sila mahilig sa history or hindi sila mahilig makialam sa nangyayari sa ating bansa. Ano? Kasi nung balikan ko sa Marcos Sr., kasi yun ang nabutan ko talaga na matindi ang kaganapan sa bansa, na kung saan ay sinisisi natin ang Marcos Sr. noon. Pero kung pag-uusapan majority pa rin ang maraming naniniwala sa Marcos Sr. Ano? Majority. Now, sa ngayon, Marcos Jr. kunti ang naniniwala sa kanya. So magkaiba ang Marcos noon at saka Marcos ngayon. Marcos noon, para sa akin, kasi hindi ko naman lahat, para sa akin, napakaganda ng nagawa ng Marcos Sr. noon. Marami siyang nagawa para sa ating bansa at mayroon nakikita ko na pagmamahal. Pero yung Marcos Jr. ngayon, tarantado. Tarantadong Marcos ngayon. Bakit?
Itinatarantado tayong lahat eh. Akala niya, kung isang Pilipino na isa ka tayong mahihirap, ay hindi tayo marunong masaktan. Ha? Ito kasi ang problema mga kababayan ko, yung sinasabi ko, Marco, yung 65 at saka 65 below. Yung 65 up, maaring makapag-evaluate sila. Pero yung 65 down, hindi sila perfectly na makapag-evaluate. Kasi nga, hindi nila pwedeng ihambing yung Marcos noon. Kukulangin sila ng ingredients. Alam nyo, itong Marcos ngayon, napakawalang niya. Sinira niya ang apelyedong Marcos. Sinira niya ang Marcos na apelyido. Now, sinira niya ang Marcos. Marcos ba talaga siya? O hindi? Kasi pagka hindi niya mahal ang Marcos eh. Kasi nga, winawalang niya, binabalahura niya ang Marcos apelyido. Kaya, ang taong bayan, ang maka-Marcos, gusto ng taong bayan na maka-Marcos na mabawi, mawala ang isyu na ang tawag sa kanyang ama ay diktador. Sa totoo lang kasi naabutan ko na, kung Marcos noon at Marcos ngayon ang diktador. Pangalawa, tinatarantado pa rin niya ang taong bayan. Kaya ito ang the worst president among the president na naabutan ko. Walang singhiya na presidente ito. Tingnan mo anong nagawa niyang project. Kaya kayo mga trolls, huwag kayo mamimersonal. Kasi kami, bilang isang taong bayan, ang aming sinasabi ay para sa bayan. Hindi lang individual, para sa bayan. Tapos kayo, mga troll, personal. Sasabihin nyo, magpresidente ako bago ako magmuna. Ay, kago rin talagang Pilipino. Wala, pwede ba? Magsalita kayo sa kabutihan ng Pilipino, hindi pang individual. Yung sinasabi kong mga kaibigan, pangkalatan to, pang Pilipino. Kung kayo ay nakakayanan yung tarantaduhin kayo ng Marcos bangag, ako hindi. Hindi ako gago para maniwala sa mga pinaggagawa niya. Ulitin ko ulit para yung iba hindi nakakalam. More or less 6 million kinulong ko kay Marcos bangag. Napaiyak pa nga ako nang nag-usap kami ni Martin Romualdez, Martin Araneta, sa harap niya mismo. At ang testigo dyan si Colonel Samonte na kung saan ginamit na nila, pinaggagago din. Hindi nila nirespeto yung matanda na trainer ni Bongbong Marcos, si Colonel Samonte, ni hindi niya malang binigyan ng kunting konsiderasyon. But anyway, dalawa rin yun sa grupo namin. Okay, para sa kalaman ng lahat, para kwento lang, singit lang natin. Before and after the election, iilan kami magkakasama. Iilan kami magkasama tuwing meeting namin ni Martin Araneta. Bali, halos 5 lang lagi kami. 5 lang kami. Pang-5 si Martin Araneta. So kaming MUP 4. Hindi ko nababanggitin. Hindi ko nababanggitin. Yung dalawang kasama ko, nanahimik. Nanahimik. Yung dalawang kasama ko, isang army at saka isang pulis, na
Parehas kernel, katulad kong kernel rin. 4 kami palang kernel, to include kernel sa Monte. 4 kami na kernel. But, yung dalawa pala na position na. Ngayon, nung isang araw ko lang nalaman, nung meeting namin sa Northern Luzon Command. Yung isa, nakaupo sa budget, sa MMNDA, budget, siya may hawak doon. Budget Okay ka, Martin Araneta, nilagay mo siya sa budget. Ibig sabihin, yung MMDA budget, under your command, Araneta. Martin Araneta. Mga gago kayo. 5 tayo nag-uusap dyan. 5. Kaya pala, pag ako nagsasalita in front of you sa ating grupo, para bang nagsasalita ako na walang kausap. Because I always mention corruption. Yun pala, after na ma-involve siya sa ma-involve siya sa Department of Agriculture at sa Ombudsman, hindi na kami nagkita. Aywan ko lang, ako lang siguro hindi kasama. Kasi nga, alam niya, galit ako sa corruption. Na-involve sila sa corruption sa Department of Agriculture sa custom. Pero yun pala, tuloy-tuloy pa rin sila nag-meeting minus me. Because hindi nila ako kalinya. Because I am a anti-corruption. Now, mayroong kumunta sa akin, I'm not anti-corruption. Wala problema yan Ang taong bayan na lang at yung mismong nakakasama ko ang magtitistigo sa akin na kung paano ako maging anti-corruption. Now, yung mga galit sa akin, ay di siraan nyo ako. Wala naman problema, siraan nyo ako Basta ang konsensya ko ay malinis. Di ba? Yun lang yun. Basta ang pagmamahal natin nasa puso. Hindi yung under threat ka lang o tinakot ka lang o kinumbinsa ka ng third party, ay mahirap yun. Wala tayong sariling panindigan. Okay. Kasi totoo lang talaga. Pag may third party, talagang doon nagsisimula ang gulo. Okay. Patuloy tayo. Patuloy tayo. Nakaupo siya, yung isa. Hindi ko lang pangalanan Saka ko na lang pangalanan pag na-confirm ko na sa budget ng MMDA. So therefore, okay, mamaya natin para isang talakayan lang Yung isa naman na kasama ko nandoon sa BCDA. Alam ko naman ang target niya kasi BCDA ng Olongapo, Olongapo BCDA ng Olongapo ang habol niya. So, puro pera pero pera. Laki nga ang ginagastos niya pag nagmi-meeting kami, pag wala si Martin Araneta, siya ang sumasagot sa meeting namin. Kaya nga, nalala ko, ako walang problema na hindi talaga ako ma-appoint kasi nga against ako sa corruption. So, hindi ako ma-appoint. The worst lang, si Colonel Gadot, panglima na kasama ko si Colonel Gadot at saka si Colonel Lopez, na mista ko. Kasama ko rin yan. Pero ang talagang openly na nagbi-meeting kami, with me always, kaming 5 with Araneta. With Araneta, kami nagmi-meeting. Nakaupo yung dalawa. Kaming dalawa ni Ken Samonte, wala. Ayaw ako bakit hindi binigyan si Ken Samonte. Yan ang hindi ko alam. Siguro, it's because of me. Kasi nga, nakaklose ako kay Ken Samonte at alam niya, baka kukunin niya rin ako ang manggugulo. So, hindi niya binigyan. Yung dalawa lang. Pero, aalamin ko pa ang buong kwento. Anyway, matagal pa naman yung 2028 para sisirain ko ang kamada nila. Sisirain ko ang kamada nila. Tangina nila.
Ha? Sisirain ko kamahalan nila. Hindi ko kailangan ng posisyon, sa totoo lang. In all my application resume, from Duterte to Marcos, nakalagay lagi doon, even without pay. Ha? Ano nakalagay doon? I need only to support the government. Yun lang yun. Pero hindi pala kailangan yun eh. So anyway, at least nandito pa na ako sa aking prinsipyo. Marami nga nag-isip sa akin na nabayaran na ako eh. Kasi minsan daw nananahimik ako. So ganun palang indikasyon. Pag-iisipan ka ngayon kung ikaw ay very brutal ka nagsasalita against the government tapos bigla kang nawala, lalabas ka ngayon na bayaran. At naglaylo ka, lalabas ka na bayaran. So pag-iisipan ka. So, hindi natin masisiyan kasi pinag-iisipan ka. So, yun lang muna. Medyo napapahaba yung balat ko eh. Mamayang gabi siguro, baka mag-live ako. Ito ang discussion ko sa Pilipinas. Okay, maraming salamat.